Hey yo, what is up you guys? And welcome back to the channel. Kamusta na kayo? Sana okay lang kayo. Ako okay naman. Sana okay yung setup sa inyo, no? I'm trying to do a different setup, no? Right now, what I'm trying to do is to set up like a podcast style setup para makapag-accommodate tayo ng other content creators or other tattoo artists na we can do like podcast style videos or interview style videos. Yun, so tingnan natin kung saan to patungo. But definitely I wanna parang do changes to improve the channel talaga. Para mas ma-enjoy nyo pag nanonood kayo, para hindi boring, para may improvements din, quality ng video, quality ng audio, yan. So ngayon tingnan natin kung paano magiging style natin sa mga i-upload natin mga videos. If magiging ng traction yung ganitong style, then well, definitely tutuloy natin yung ganitong style. But if hindi pa rin, try lang ng try, at least nag-improve, at least may natututunan tayong bago. Like right now, siguro post ko yung picture dito. Yan, ganito yung setup ngayon. Makikita niyo yan, nag-invest pa ako sa dalawa pang ilaw, isang mas malaking ilaw. Dalawang mas malaki pang ilaw. Bukod pa doon sa ginagamit ko na marami pang iba't ibang ilaw. So, sobrang dami ko ng nabiling ilaw. Hindi ko nga alam saan to ilalagay. Mapapagalitan na naman tayo ni Labi Dudes yan. Pero, ayun, at least nag-improve yung mga videos natin. And kung makikita nyo, etong background na to, etong backdrop na to, hindi siya yung nabibili na backdrop. Talagang ano lang to, pininturahan ko yan. So, this is DIY. No? Talagang pininturahan ko siya, yung mga parang batik-batik na yan. Ewan ko kung nakikita nyo, talagang pininturahan ko yan. Nung una, mali pa nga ako dyan kasi yung nagamit ko is glossy. Tapos pinalitan ko ng ganyan na matte finish. Anyways, nalalayo tayo sa usapan, no? So ano nga bang dapat natin pag-usapan ngayon? Well, of course, tungkol pa rin sa tattoo. Pero, binabalikan ko lang kasi ngayon yung mga luma kong videos, tinitignan ko kung may mga questions, may mga request na nakaligtaan ko na since hindi na ako gumagawa ng videos. So yun, may mga nakita ako and I chose couple of questions, topics na interesting for me na gusto kong gawa ng video. Pasensya na kayo, hindi alak to, no? This is ginger ale, no? Kasi gusto ko pa rin uminom ng soft drinks kaso nga may sakit ako. So, I opted to drink ginger ale. So, para at least medyo healthy. Kunwari. Ayun. Anyway, so pag-uusapan natin ngayong araw ay isang tanong na nakita ko sa lumang video ko na the question is, kasabwat, okay lang ba na bumili ako ng mga local inks? Pwede ko ba siyang gamitin professionally or pang practice lang or practice skin? Well, sagutin natin yan. Pero, intro muna tayo. Let's go! And we're back. So, the question was, okay lang ba gumamit ng local inks if you're gonna do tattoos professionally or babayaran ka sa paggawa mo ng tattoo? Well, pag-usapan natin yan. Eto, I'll base it from experience. No, ako kasi I used local inks. Syempre,
na-intriga ako dyan. I tried it. I think I tried 3 local inks, no? And yung tatlo na ginamit ko, I will not mention any brands, any names, no? But yung tatlong ginamit ko, yung dalawa doon, ginamit ko siya to practice lang din or to test yung ink. Gagawin ko dapat kasi siya ng video, but sobrang, paano ko ba sasabihin to? For lack of a better term, hindi ko nagustuhan yung quality nung dalawa na tinry ko. And then, I tried I'll mention name na, Artec. Kasi, Artec, I used that for clients din, no? But for for families and friends, no, sa mga kakilala yon, tinry ko siya. But with full disclosure na I'm gonna be using a local ink. I'm trying it right now. I already tried it sa sarili ko. I tried it kay Labi Dudes, yan. Sinubukan ko yan sa mga tropa, yan. And it was actually good, no? Ang ganda nung saturation niya. Ang ganda rin nung ginawa ko yung tattoo, very vibrant yung mga colors, tapos okay naman siya. Yung consistency niya maganda. Yun nga lang, ang hindi ko masyadong nagustuhan sa kanya kapag na-stuck siya. Although nangyayari din naman to other inks like for Starbright, pero yung sa kanya sobrang lakas maghiwalay. Talaga makikita mo clear yung humihiwalay na liquid doon sa, I don't know, the pigment, no? Siguro yung liquid yun yung pampalabnaw niya, tapos yung pigment yung umiilalim. So humihiwalay siya ng sobra, tapos medyo mahirap siyang haluin ulit. So if you have yung lagayan ng ink na dire-diretsong gumagalaw para hindi siya na-stagnant, it's good if you have that para doon mo lagay yung mga inks mo. Yes, nangyayari to. Normal naman siyang nangyayari. It's just that, sorry, hindi ko alam kung dinig, no? Ingay sa labas. It's just that sobrang lakas niya mangyari, tsaka sobrang bilis niya mangyari when it comes to that specific ink na locally made, no? Yan. But when it comes to quality, para sa akin, okay naman siya. Meron lang akong, alam ko nagawan ko na to ng video before, but right now, since it's already 3 years or 4 years nung ginamit ko siya, nung tinry ko siya, and syempre ngayon, nakikita ko na yung longevity nung ink sa balat. So, for me, siguro, if you're looking at longevity ng tattoos, I don't know, you can bash me all you want, but para sa akin, kasi nakita ko na medyo ang bilis niyang hindi naman kumupas, but yung vibrancy niya, ang bilis mawala doon sa specific na ink na yun, no? Yun lang naman kasi yung na-try ko talaga sa balat, no? Kasi I don't know, siguro it's because personally I know the owner, no, yung gumawa nun, at okay din naman siya. Na-try ko din siya sa sarili ko to see if there are any reactions sa pigments, sa iba't ibang kulay. But ayun nga, hindi ko masyadong nagustuhan yung longevity niya compared doon sa mga iba kong nagamit na inks na hindi locally made, no? Yan. Hindi ko masyadong, or medyo naiklian ako sa panahon, parang like 1 year, 2 years, tapos sobrang ang laki na nung pinagbago ng kulay niya nung tattoo, no? So ayun, yun yung medyo na-off ako. That's why I stopped using it after a year, no? So bumalik agad ako doon or meron din naman ako ng mga ibang inks, but nakatabi lang siya. So bumalik ako doon. I stopped using yung mga inks galing doon. So I don't know if they changed something along the way, kasi ngayon parang naiba na yung mga yung packaging niya,
Tapos meron na rin silang nilabas na mga parang ibang brand, parang Masters yata, parang ganun. So I don't know if there's something different doon. I haven't tried it yet. Pero definitely yung unang batch na nilabas nila, hindi ko masyadong nagustuhan yung longevity, no? Ano pa, yung black nung ink na yon, hindi ko masyadong gusto kapag gumaling na siya. Kasi nakikita ko yung difference niya doon sa ibang inks na ginamit ko, na nung gumaling na ibang-iba yung itsura. Yun, medyo mas yung sa black sobrang kitang-kita, nawawala yung ano niya, yung contrast niya. Hindi na siya ganun ka-striking, especially syempre kapag gumagawa tayo ng black and gray. Ang laki ng difference after a year lang. Sobrang laki ng pinagkaiba niya. So, yung black talagang pinalitan ko agad siya ng ibang brand, no? Kasi nga, syempre nakakahiya din naman if I'm gonna continue using it, tapos pagdating ng 1-2 taon, lumalabo na. As in yun talaga, nasasabi ko na lumalabo na siya. Well, I wouldn't say na it's because of me. Siguro naman yung 16 years of experience ko sa tattoo, marunong naman ako magkulay, gumawa ng black and gray, maglining, magtimpla ng black, ng gray wash, 'di ba? So, I don't think na dahil sa application ko, kasi I also have like what we can call a controlled environment dun sa tattoo na ginamit ko yung ink na yun, ginamit ko sa wife ko, kay Labby Dudes. Tapos hindi ko naman masasabi na hindi niya naalagaan kasi syempre kasama ko siya. Hindi ko din masasabi na napabayaan or nabibilad siya sa araw kasi dito sa bahay namin fully air conditioned to. So I wouldn't say napabayaan yung balat niya. Lagi din naman siya naglo-lotion and hindi naman din siya gumagamit ng pampaputi dahil maputi naman si Labby Dude. So puro moisturizing lang yung ginagamit niya sa balat niya. Tapos nakita ko yung difference nung ginawa ko using I think the ink that I was using before was yung dynamic talaga. Tapos kasi iba-iba yung gamit ko sa kanya eh. So may dynamic, may gumamit din ako ng yung world famous, tapos Eternal. Yan, nakita ko yung pagkakaiba eh. Skin Candy, yan, isa yan sa paborito ko. Skin Candy yung gamit ko sa kanya ngayon. At kitang-kita ko yung difference nun dun sa local ink, tapos dun din sa iba pang inks, no? I already know naman na, like for example, sa Dynamic, hindi ganun parang ka-striking yung pagka-black niya. That's why I always use it kapag nagmi-mix ako ng gray wash. Yun, mas gusto ko yun. Mas smooth naman yung shading niya kapag sa gray wash. Pero when it comes to black, I use it's either world famous or yung Skin Candy. Yan. I also use Eternal. Yan. Madami, sobrang dami kong nagamit. For colors naman, I really like, again, Skin Candy. Tapos Bloodlines din. Yan. May mga gusto kong kulay sa Bloodlines. Tapos ano pa ba? Eternal. Yun. Tsaka Starbright. Yan. Starbright. Diyan ako nagsimula. Starbright yung madalas kong gamit dati. Tapos I shifted to Eternal. And then doon na ako nag-try ng iba't ibang kulay. So I don't really stick into one brand. I'm using different brands depending on the color that I really like. Like for example, sa white, I really like yung sa Starbright na white. Yan. For black naman, I really like Skin Candy. Tapos for yellow, I like Eternal. Tapos for reds, I really like reds, orange, yung mga blue. Yan, gustong-gusto ko yung sa Starbright. So, halo-halo yung mga inks na ginagamit ko. Iba-ibang klase. Kasi, ang pinaka natuto kasi talaga ako sa painting. So, I don't
really buy ng mga ink for a specific color. I usually buy yung mga primary, secondary colors. Tapos I do mix my own inks, no? Depending dun sa ginagawa ko. But there are colors like yung teal na talagang binibili ko siya ng bukod from Starbright kasi madalas ko siyang ginagamit, and syempre para mas consistent yung kulay, bumibili na ako noon kasi madalas ko naman siyang ginagamit. But for those other colors na hindi ko naman masyadong ginagamit, I just do mix them para makuha yung gusto kong kulay. Kasi even naman sa teal, nagmi-mix pa din ako kahit konti. Depende sa skin tone nung customer, nung client na tinatatuhan ko. Yun. Anyways, medyo lumalayo tayo doon sa usapan, no? So, I would say, for me, yes, you can use it, but be very careful sa mga colors na pipiliin mo kasi there are some colors na sobrang bilis mawala ng vibrancy kapag medyo tumatagal na siya. Or, if you're just doing black and gray, well, I think, okay naman siguro kasi I'm using yung triple black nila, but still nakukulangan ako sa pagka-black niya kapag gumagaling na siya. Yun, kapag galing pa lang, hindi pa tumatanda yung tattoo. Pag galing pa lang, medyo nakukulangan ako sa black niya. So, for black, I don't really recommend using black from that specific local brand, no? But for other brands, I don't know. Hindi ko alam kung may mga naglabasan pang bagong brands. Pero ang naalala ko lang kasi is yung nakita kong local brands is 4, tapos 3 yung na-try ko. Isa yung talagang nagamit ko. Kasi okay naman siya, actually. So kung nagsisimula ka pa lang, hindi naman siya ganun kasama, no? I mean, hindi naman ganun kasama yung quality niya, no? And the price is hindi naman din ganun kalayo sa ibang mga brands na international. So, nung una kasi, alam ko nung una parang mas mura talaga siya, ang laki ng kamurahan. Pero ngayon parang halos di na nagkakalayo. Parang konting 50 pesos lang yata yung difference. So, I would say you just buy the brands from international, no? Kasi sorry. Yung mga international brands kasi, meron silang sinusunod na standards. So, before sila makapag-release ng ink, may mga sinusunod sila. Yun, kasi parang by law. Yung dito kasi sa atin, yung mga local brands dito, I'm not sure if those are regulated, kung paano ba siya, bago i-release, is there any parang quality control that are happening or nagpapasa ba sila sa, I don't know, kung ano mang sangay ng batas yan, DOH or ano ba yun sa mga food and drugs, FDA, di ba? Food and Drugs Administration. I don't know if they submit anything, no? Hindi ko alam. As in, di ko alam paano nila binobote yun. Di ko alam paano nila in-sterilize yung bote. So, doon din medyo naging skeptical din ako. Kasi, at first, no, syempre, nagtitiwala din ako kasi kakilala ko naman siya. And, prior pa nila ilabas yun, they have been using their own inks na, no? So, yun na yun, yung nilabas nila, yung ginagamit nila. So, nung nakikita ko naman yung mga gawa nila, okay naman. Nakikita ko yung mga lumang gawa nila, maayos naman, but I don't know, siguro nung na-commercialize, medyo hindi ko alam kung nagbago yung quality. So, yun lang naman yung pinakasikat na local brand na ink. So, kung nagsisimula ka, siguro pwede. Kung pag-practice, pwede naman. Kung you're not really parang nagpa-price ng sobrang taas sa tattoo, siguro okay lang. But if you're really doing it professionally, if you have a tattoo shop, I would say use well-trusted inks na lang, no? Na if you go to the website, meron silang mga approval from
Food and Drugs, from any Department of Health na kung saan man nilang sinasubmit yon. Kasi talagang mga factory yung mga gumagawa niyan eh. Tapos talagang sinasanitize nila. Meron pa silang specific room na tinetest yon to see if there are any like dust or any particles. Meron lang required na percentage of particles sa isang room na doon sila pwedeng gumawa. But yung dito, I don't think so. Di ko alam. No, again, hindi naman nila, wala naman ako nakitang ni-release nila na statements on how they do it. Wala namang website ako nakita na kung paano nila pinoproduce yung mga inks, kung paano nila ginagawa, paano nila binobote, saan nanggagaling yung inks, yung pigments, yung mga hinahalo nila. So, I don't know. So, I would say, if you're gonna be skeptical about it, it's a good thing for you. It's a good thing for your clients, customers. Diba? Kasi, syempre, ano yan eh, it includes yung health nung tinatatuan mo eh. Hindi natin alam. Although, wala naman ako nakikitang reaction sa balat. Wala pa naman ako nakitang nagreklamo. But, just to be sure, wala namang mawawala. Diba? Like, around 50 pesos lang. 75 pesos lang yung difference. So, might as well get the trusted one. I'm not saying na hindi trusted yung local inks natin. I know we do have like movements like support local brands, support local whatever it is. Pero pagdating sa ganito, syempre lalo na kung nagbabayad ng maayos si customer, huwag na natin tipirin. Hindi naman ganun kalaki yung difference eh. Diba? So I would suggest just use like trusted brands. Yun na lang. I'll leave it like that. So kung magagalit kayo sa akin or kung merong mga gumagamit ng local brands dito, pasensya na kayo kung ito yung sinasabi ko. Kasi ito lang naman yung opinion ko. Again, this is my opinion. Depende pa rin sa inyo yan. If you have your own opinion, if you have your own belief, bahala kayo. It's up to you guys. But for me, I would say buy the trusted brands and binabayaran naman kayo ng customer, use it para paikutin yung puhunan nyo. Huwag na magtipid. Yun lang. Again, if you're new to this channel, please do subscribe and hit the bell icon para nanonotify kayo every time we have a new video. At kung merong malapit lang dito sa Rizal, gustong sumama sa video ko, gustong ma-interview, or gusto nyong, if you wanna do podcast about tattoos, hit me up, comment kayo sa baba, or message me sa Facebook page ko. Nasa description yung mga link ng Facebook ko, ng Facebook page. And yun lang. Peace out.